Itong video na to para to sa mga gaya ko na hindi naman mekaniko pero gustong makatipid kasi nga alam naman natin na kapag pinagawa natin to sa mga trusted mekaniko naman syempre yung papagawa natin, pero para sa akin kung kaya naman natin gawin natin. Ang mapapayo ko lang, do research, tapos tools, importante tools. And then, kailangan sundan yung mabuti yung pattern na tinuturo ng mga trusted mechanic na nagbablog. Gaya ni Sir... Ako si Yani, dating kusinero, na ngayon naging isang full-time dog breeder. Hilig ko ang magluto, ganoon din ang pag-aalaga ng mga aso. Pero ang isa sa mga nagpapasaya sa akin, ang magmotor at pumunta sa magagandang lugar. Kaya tara, samahan niyo ako. Pero oops, teka, may bago tayong racket ngayon. Dahil isa na tayong ganap na MC Taxi Rider. Kaya tara, samahan niyo ako sa biyahe ko. So, susunduin natin yung pang-apat na bukyaw natin. Bukyaw! Yeah. Garahe na tayo. Ito nga pala yung tunog. Ganito yung tunog lang sinasabi ko na pwedeng may tama na yung oil seal na ito. Kasi may oil seal din dito para hindi maghalo yung langis tsaka yung coolant. So yun yung bubuksan natin. Ito, bubuksan natin ito. Bali naka-order na ako ng mga gasket tsaka yung mga kailangan dyan. So yan, yung sipol na yan kailangan maagapan yan kasi pagka lumala yan pwedeng masira rin yung coolant pump, yung parang propeller o yung propeller mismo. Umisipol siya yan. Bala kong alisin. So yan, yung gagamitin natin para palitan yung mga ito, gaya nito sa pump oil seal, tapos yung spring, yung ano bang tawag dito, tsaka ito yung pinaka ilalagay dito sa loob ng spring para pang safety lock nya to. And then bumili na rin ako ng dalawang 500 na syempre long lime coolant X-Star. And then, air cleaner. And then, hindi pa dumarating yung sa fuel filter. Yung sa tangke. So, yun na lang inaantay ko. Bumili na rin ako nito pantanggal nung circlip. Yan, wala kasi ako nito nung gantong tools. So, ako na lang gagawa kasi nga, syempre, pagka pinagawa natin sa mekaniko, alam nyo naman, syempre, magbabayad pa tayo another dun sa labor niya. Bago ko to plinano, no, nag-search muna ako sa YouTube, no. Shout out pala dun kay Venworks, kay Sir Venworks, no. Napakagaling gumawa. So, marami rin nagsasuggest sa akin na dun ako magpagawa. Though, kailangan ko magtipid. At sa tingin ko, kaya ko namang gawin. Try ko na lang. Kumbaga, at least nakakuha naman ako sa kanya ng idea. Nagtuturo naman siya. Hindi naman siya madamot magturo, no. So, shout out sa iyo, Sir Ven. Sana maging maganda yung kalabasan nitong gagawin ko. So, nakabili na rin ako nito. So, nag-research na rin ako. Sobrang plinano ko rin itong gagawin ko na to. At first time kong magkakalas ng FI. Kasi dati Raider carb yung ginagalaw-galaw ko. So, tuning lang naman ng carb yun. Ngayon, FI naman tayo. Raider FI. So, nag-search muna ako ng mabuti para masundan ko yung mga tamang dapat gawin. So, sana magawa ko na maayos. And then, yun, tara, let's go. Gawin na natin. So, tinanggal ko na yung langis niya. Hindi ko na pinakita kasi madali lang naman mag-drain ng langis. Binaklas ko na rin yung mga kaha para diretso punas na rin. So, ayan, ready na lahat ng mga tools natin. So, start na tayo. Kalasin na natin.
Yan. Yun. Walang pwesto yung kamay ko. Hirap. Yan, natanggalan natin. So, unahin natin tong i-check. Ito kasi yung merong oil pump seal na dapat ma-check natin. Based sa napanood ko, sisikwatin lang daw to ng ganito. Yun, nagawa natin. Yan. Natanggalan natin tong gear. Tapos yung pin. Kita nyo ba? Ayan. Yung pin, binubunot lang. Ayan, pin. And then, isa pang circlip. Circlip kasi tawag dito. Yun. So, natanggal ulit natin yung isa. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Ito yung circlip nya. Dalawang circlip, isang pin. Tapos, pwede na natin bunutin tong. Yan. So, sa pag-check na ito, titingnan lang daw kung may gatla na guhit. Ayun, wala. So, kita ba? Ayan. Sa pag-check daw na ito, titingnan lang to kung may kayod na. So, ito naman makinis pa. Mukhang good siya. Hindi pa naman siya nadamay. So, pangalawang titingnan natin ngayon, yung pinaka-seal, yung goma, na magana. So, sa pagtanggal na ito, nakita ko doon, dahan-dahan lang itong inaangat, sinisikwat. Ayan, ang pagtanggal nito, dahan-dahan ba na, tapos ikot-ikot lang, ikot-ikot mo lang ganyan. Side by side. Yeah! Whew! Tanggal din natin. Magana siya, oh. Tingnan natin takip. Ito yun. Ayun, meron siya, oh. Medyo may kamot talaga siya. Kitang-kita siya. Ito yun. Ito yung mga umuumpog niyan. Yan yung ulo. Ito, yung ulo. Yan, yung mga paikot na ulo na yan. So, kinaganda na agapan natin. Tsaka dito, wala siyang wala siyang kamot dito na kumukod-kod sa bearing. So, goods pa. Safe. Nakasave pa tayo ng magkano rin yun. Lahat ng kinuha ko, puro SGP na. Kasi mahirap mag-aftermarket pagka ganito, mga laman loob ng makina. Tingnan natin ngayon, pagkumparahin natin ngayon yung taba nila. Ayan, kung mapapansin nyo, mas mataba na tong isa. Sa paglagay nga pala daw na ito, nasa labas yung may, yan, yung may design. Sa paglagay na ito, pantayin mo lang. Nakakaubos pasensya. Kuha lang tayong tools. Sakto, meron akong sakit na ganito. Mukhang sukat siya. Ayan. So, yun yung didiinan natin. Sakit dito. Ayun, oh. Sakit. Lumapat na. Sagad pa natin konti. So, okay. Palagay ko sagad na. Ayan. So, balik na natin yung mga ganito niya. Ayan. Pusok natin dito sa kinabit nating seal. May gatla yan. Ayan yung suksukan ng pin. So, yun yung itatapat natin dun. Yan. So, siguraduhin yung lapat siya dun. Para pag nilak nyo, hindi siya tatabingin sa loob. Hindi siya masira. Ito yung tatanggalin natin. Bali, naikot ko na siya clockwise. Pinagtapat ko lang ton timing niya. So, pagtapatin nyo lang yan. Pinagtapat ko na ngayon para hindi ko makalimutan mamaya. Kasi hindi tayo professional. So, pwedeng makalimutan natin yan. So, ngayon, kalasin na natin tong circlip. Ito siya. Gamitan lang natin tong circlip tools. Alalayan natin para hindi na naman tumalsik. Yan. Natanggal na natin yung lock na circlip. Then, bunutin na natin.
buo pa naman yung damper. Pero kailangan ko siyang tanggalin kasi titingnan ko rin yung parang ring sa loob. Ayan, dandanin lang natin kasi. Yun. So natanggal natin. Ayan, so meron siyang ganito sa loob. Ito. May punit na siya. Yung damper niya, parang meron ng bumukol din kabilaan. Ayan o, parehas sila sa taas. So, mamaya titingnan natin yung bago kung may ganito rin ba siyang nakabukol. Iwan, tanggalin natin yan. Ayan. Hindi kayo maliligaw sa pagbalik dito. Kasi yung sa damper, pabilog yung hukay. Sa spring, paunat. Ayan. Ayan, kita naman dyan ata. Ayan. So, ito yung damper, bilog. Nakalas na natin. Mukhang mas mataba yung bago. Ayan, yung nasa baba yung bago. Mukhang mas mataba siya dito sa personal. Tapos, itong spring na to, hindi na natin ito ikakabit ng ganito lang. Bumili na rin tayo ng, ito yung magpoprotekta dito sa, ayan, sa balancer. Sana tama ako ng sinasabi, no? So, ganito ang mangyayari dyan. Itong spring, lalagyan natin siya nito. Stopper kung tawagin. Suksok lang natin sa loob. Ayan, ganyan. Tapos babalik na natin. Hirap pala mag-mekaniko tapos ipa-vlog mo. Kaya saludo ko dun sa mga magagaling na mekaniko nagtsatsaga na magturo sa atin. Napanood ko tong lahat nanto kay Sir Venworks. So recommended siya. Mekaniko siya ng Suzuki Raider. Buksan na rin natin tong ring. Ring ba tawag dito o washer? Basta sa pagkabit daw na ito, siguraduhin lapat siya dito sa likod. Yan yung pinakabilog niya dyan. Yan, nakaganyan dapat siya. Yan. So, balik na natin. Sa pagbalik, itapat nyo na kagad siya dun sa timing mark. Pakita ko sa inyo. Tapat natin siya sa timing niya. Dahan-dahan sa pagkabit. Yan. Hindi siya lapat. Kailangan mailapat natin tong yan na. Yan. So kailangan may play siyang ganyan. Gumagalaw-galaw siyang ganyan. Yan o. Goods na yung pagkakabit natin. Yan. So, kailangan pantay siya dun, oh. Yan. So, check natin ulit. Kailangan may play siyang ganyan. At ito, yung gatla na yan, kung nakikita nyo, dapat lagi yan dyan sa napwesto, nakataas yan. Right side na pataas. Ilagay na natin to spring. Balik lang gaya ng dati. Yun nga lang, nilagyan na natin siya ngayon ng parang stopper. Ayan. Ayan, nalagay na natin yung spring. Sunod na natin yung bagong damper. So, kabit na natin. Yan. Tapos, yung ating circlip. Ang pwesto ng circlip, itong dalawang hahawakan ng circlip tools, doon siya sa may dot. Yun. So, pumasok na siya. Ayusin lang natin pagkakalapat. Yan. Ngayon, sa pag-check kung tama yung ginawa natin, tulak lang natin siya ng ganito. Yan, mainam kung may play. Ayan o. Ibig sabihin, maganda yung play niya, tama yung ginawa natin. So ito, pag inikot mo to, hindi na siya iikot ng sagad. Meron na kasi siyang stopper dun sa spring. So yun yung purpose niyan, para hindi kayo mabasagan. Okay? So nasundan ko naman ng tama yung mga tinuro.
Next natin titingnan, total nabuksan na natin to. Ito namang clutch assembly. So, dito medyo duda ako kasi yung takbo ng motor ko. Parang nahihinaan ako sa arangkada niya. So, ito na. Bunutin na natin. Wala naman siyang hukay, oh. So, goods. Safe pa tong ano natin. Tawag dito, plate. Clutch plate ba to? Sunod, ito ang titingnan natin. Yung kulay niya, di pa siya itim na itim. Kasi ang stock nito, ang SGP nito, kulay gray. Parang ganun. So, ito, naluto na siya. Hindi ko alam kung clutch plate to o clutch hub. Pero ito ata yung clutch plate. Yan, tingnan natin din. Ito ang medyo napansin kong sunog na. Ayan, wala na yung pinaka-talim niya. Kasi ang pagkakaayos na ito, itong surface na to, may talim dapat to. Tapos itong likod, yan, normal na makinis yan. So, clutch plate tsaka clutch lining ang papalitan ko. So, kabit na natin. Ngayon, check ko lang din to kung may uga. Yung ganyang uga, normal to eh. Kasi nung sa carb ko rin ganito, may talagang play siya. Ayan. Meron talaga siyang play. So, goods pa naman. Wait, titingnan natin ngayon ito kung may hukay na. Tapos pag may hukay, kikikilin natin yan. May mga paraan dyan eh. Nagawa ko na to before doon sa Raider carb ko. So, ito nga meron. Meron nga siya. Ayan o. Nakikita nyo yung mga guhit-guhit na yan, ipin. Yan yung kinakamutan ng clutch lining. So, dapat to makikil. So, may gamit naman tayo dyan. Kikikilin ko na lang to. Kikilin mo lang yan. Dandahan. Ayan. Kailangan mag-flat. Yan. Ganyan lang. So, nabalik ko na lahat. Yung langis tsaka yung itong crankshell. Crankshell ba tawag dito? Tapos, naglagay na rin ako ng tubig panlinis. Yun. Bumili ako niyan. Absolute. Nagsalin ako dito, pinuno ko lang to. And then, start na ako. Inurasan ko yan ng 20 minutes. So, ito na yon. Para mag-cleansing muna tayo nito. And then, i-drain natin mamaya yan after 20 minutes. So, balikan ko kayo. So, ayun. 20 minutes na. Pinatay ko na yung makina. And then, medyo pinalamig ko na lang konti rin. Ayan, pwede lang buksan. Huwag kayo mag-open ng mga tornilyo. Magluluwag kung mainit na mainit pa yung makina nyo. Kasi, may tendency pwede siyang ma-loose thread. So, lagay ko lang yung cellphone, tapos drain na natin. Papakita ko sa inyo yung pag-drain. Ayan. Sa proseso niya, i-open natin to. Kuha tayo ng pangsahod. And then, may papatak na dyan. After nun, i-open na natin to. Yung takip. Kita ba? Ayan. Pag open nyo nyan, tsaka yan bubulwak ng malakas. Kasi yung pressure nandun, nakasakal pa. So, dito lalapag ko na lang to. Hindi ko na siguro mapapakita yung taas. So, check nyo lang yun dito. So, ganito siya. Ang open yan, 8mm. Ganito. So, buksan lang natin muna dahan-dahan. Okay. Ayan, kita ba? May tumutulo na. Ayan, open natin siya na malaki. So, pansin nyo, hindi pa siya ganun kalakas tumulo, no? Ayan, o. So, nag-stop na siya, di ba? I-open ko ngayon yung taas. Ayan, hindi ko na papakita para hindi na magbago-bago yung angulo ng camera. Ayan, pinipihit ko na siya ngayon. Yun! Shoo! Ingat kayo, mainit to. So, ayan na siya, parang umiihi, no?
Saurin lang natin. Ayan. Tapos itong tira, kasi may tira pa siya, ilalagay natin to doon sa taas, yung pinakalagayan ng ano bang tawag doon, na reserve. Ilalagay natin to doon sa reserve. So, di ko na rin papakita, bubuhos ko na lang doon. I-open ko lang tong, ito. Yan, para rekta na siya tutulo rito. So, hindi ko na papakita yan kasi gano'n lang naman kadali. So, na-drain na natin yung tubig, yung pinanglinis natin. Lagyan na muna natin ito ngayon. Ayan. And then, salin na natin tong coolant. Ilalagay lang natin to lahat, tong dalawa. Yung matitira dito sa dalawa, doon sa may reserve. Dito yon, ito yon. Yan yung puti na yan. Dito ang salinan yan. Yan. So, salin ko muna. So, ayun. Nasalinan ko na to. Tapos yung tira nilagay ko na rin sa reservoir. So, bukas ulit. Next naman, ito. Lilinisin natin to. Papalitan natin ng air filter. And then yung throttle body niya, lilinisan natin. So, pakita ko rin sa inyo para maglinis. Itong video na to para to sa mga gaya ko na hindi naman mekaniko pero gustong makatipid kasi nga alam naman natin na kapag pinagawa natin ito sa mga trusted mekaniko naman syempre yung papagawa natin, pero para sa akin kung kaya naman natin gawin natin. Ang mapapayo ko lang, do research, tapos tools, importante tools. And then, kailangan sundan yung mabuti yung pattern na tinuturo ng mga trusted mechanic na nagbablog. Gaya ni Sir Benworks. So, solid yun. One time, papasyal ako ron para ma-meet ko rin siya ng personal. Kasi talagang medyo ang galing niyang vlogger. Madalang yung ganun. Pinag-aralan niya yun. So, handa siyang i-share ng ganun-ganun kadali lang ng libre. Pinag-aralan niya yun. Pinaghirapan niya yun. Para sa akin, saludo ako sa mga ganong klaseng mekaniko na binablog yung mga gantong tutorial kung paano yung gagawin. So siguro papahinga muna ako at medyo masakit na rin sa likod. Bukas ulit. Tuloy natin to. Dito naman tayo sa airbox. Palitan natin yung air cleaner and then throttle body tayo. After nun, fuel filter dito sa may tangke. Papalitan tayo niyan.